Alright. So, ano na guys? Ano na? Oy, Teka, may share daw si Topper ngayon. Ano yon? oo nga. May Yung ating banat ano, siya kanina. Oo eh. Ha? May banat. Ay, oo. Mm. May ano nga rin yun, may tono rin yun eh. Arr! Patay tayo dyan. May Anong tono tono rin yun yun? Merong mga tao, bakit hindi makontento? Grabe naman, pati yung pagkanta ko, very tito na eh. Pero hintayin na natin. Meron tayong special guest. Teka, Sabi na nga ni- sandali. Wag natin muna Tawag ipakilala muna, yung wag- i-share mo Ah, sige. muna. 'Di ba? Ayun na nga, i-share ko pala. Oh, 'di Yun ba? nga pala sa Kakalimutan topic tayo, natin. pare. Ano nga pala yung passion? Ano nga pala yung passion ko? Sige. Siyempre wala. Nakatambay lang ako dito. Ganun lang. Very Patay. boring. Oh, next. Joke lang. Okay, pakilala na natin special guest natin. Wala na. Napakaganda ng sharing mo, parin Topper. Ganda-ganda talaga. It's Hindi, so joke lang. Hindi, inspiring. Ito na nga. Life-changing. Life-changing. Pero sige, inspiring naman talaga ang passion ko for today's video. Pero let's start with, sige, I'll make it very brief muna kasi we're gonna go through it na naman sa podcast natin later. Pero sa akin lang, ever since I was a kid, I actually used to draw. Nag-drawing talaga ako. Isa yun sa main passion ko. Tapos, nag-aral pa nga ako ng sa music naman, sa keyboard, sa piano. Piano school ako, ganyan, piano tutorial, ganyan. Pero since madali ako mabore at such a young age, hindi siya nagtatagal kasi parang hindi ko kaya yung attention span ko, hindi niya kaya na tinuturuan ako ng piano, ganyan, lahat by ear. For the longest time, yun yung nagstay, yung naglinger sa akin na passion, yung sa pagsusulat, pagdodrawing hindi yun masyado. Pero hanggang high school, college, yan talaga. And no one knew ever since no high school that I sing. The only people who knew that was my parents. Yeah. And start na lang siyang umusbong at nagkaroon ako ng parang confidence na parang, sige na nga, gawin na natin tong hindi lang hobby. Let's take it a bit more seriously. Nung college na. Doon ako nagkakaroon ng parang lumakas yung self-esteem ko na, I think singing specifically is for me. I really enjoy doing that. So yun. Ang pang passion ko. Galing Yun lang talaga ni naman. Korean Tapos, Moses. Galing on the talaga. side, Anyong! anyong! Tapos pala, ang hindi ko pa sinasabi, marami rin akong mga hidden talents na ginagawa na na-enjoy. Everything that has something to do with the mouth. Huwag nyo nang isipin ko ano yun. Basta sinasabi ko lang Wala is kami sinasabi. Kami yata Music. may iniisip eh. either music, Diba? either instruments like you can do in your mouth, parang beatbox ganyan. Anything that I experimented with, even voice impressions, I like to do those things. Maya, siklaban ko kayo kung may oras tayo. Buhayin mo yung mga voice impression mo dahil ilang taon tayong hindi nagkita-kita nun baka Oo. kinakalawang ng voice impression mo. Ayan na nga, alam mo Diba? yan, ang ginagawa. Diba? Oo. Ano kayo, ha? Nangaanyo kay, ha? Ha? Wow! Ayun ako. Baka Basta tayo yung mga masapak yan. ni Babalo nito Kaya nga Ako, yung Anyway. baba ko pa naman. Ay! Pero, dati matalim to, hindi na ngayon. Ikaw may sabi niya na. Pero, ayun pa, isang hobby ko syempre, food. Lahat tayo, Food, we could agree. travel. Tayong tatlo, we could agree. Yes. Food is Sa life. work ko ngayon kasi, customer service, call center, financial pa na background, it can get really draining. And Oo. what best way to distress is after work, naglalakad-lakad lang ako sa BGC, put on my music on, tapos, just enjoy. I'm just enjoying my own company sometimes na I get to do that. It's very refreshing. Yan lang. Yan yung ginagawa ko ngayon. Tapos, actually, very recently lang din akong bumalik ulit sa music. And speaking of music, speaking of rap, Okay. dito na pupunta ang ating, ito Yan na to. na. Ito Ikaw na talaga. mag-intro, Guys, ikaw na mag-intro, pare. Drum roll, ito na. Ito na. Hindi na siya makahintay. Ito na. Sumama ang ating Ito na. rapper, master rapper, songwriter, singer from from Phil's Cup, from OPM, member siya sa OPM. Ang dami niya ng mga gigs na sinalihan na join, and I'm really happy
to introduce to you my best friend since high school, since Yan na. second year. Yan na. Dekada ng Yan na. pagkakaibigan. Ito na ang aking Lodi Cakes. Master Eli Ramos, Woo! 2026. Yay! Brother, Yo! kumusta ka na? Pasok na. Pasok na. Brother. Pare Eli. Ayan na si Eli. Ayan na. Nakikita namin, Eli Ramos. Yun nga. Yun ang nakikita namin. Nandito na si Ellie. Tuloy mo. Eli Ramos, 2026. Yes. Ayan. Ah, Yan na, Balikan nasa na. natin. Ako na si Eli. Balikan natin mamaya Eli, si paring Eli. Okay. Tuloy mo wait muna lang, yung kwento wait mo. lang, guys. Yung kwento mo, pare, about Brother Eli. So yun, ako naman kasi, Yan na. na-meet ko siya. Ayan Well, na. siya, Teka, may nakapag- audio na. Brother, Andyan na? may audio na si Eli. Ay, nawala na naman. Okay, nag-red. Wala. I Ayan, think okay, tuloy merong mo. ano eh. Wait Yan. lang ah. Hello. Yan. Ayun. Ayun. Ayun na. Brad, Yes, sir! Papiks. Hello. Brad, wala ka Pare bang Eli. video, Brad? Oh, hello. Meron na. Oh, Ayan, yun. yun. Ayun na. Yeah. Para pa tayo naka-red. Uy, pare pa kami naka-red, Brad. Yes. Oh, Kita ba? nag-usap ba kayo? Chinese New Year ba? Oo. Nag-usap kami niyan. Gagawin mo. Dapat pala Chinese nagpula New ako Year. dito. No? Dapat nagpula pala tayo din. We got the memo. Uy. Pula pala tayo. You got the memo. You got the Oo. memo. Ayan, Oo. tapos Ellie, finally you get to meet at least Oo. hindi man face to face for the first Wait time. lang, parang hina ng ano ko. Ito, Job. Ito Job, ayan, yan na. In the Oy. flesh. Uy, pare. Matagal na kayo Hello. magkakilala nito si Tol, Brother Eli. Ikaw naman. Pare. Matagal na kayo magkakilala Matagal na. nito. Ikaw naman dahil sa'yo, di ba? Naging Oo nga, oo. tulay. Ano ka Oo ba? Maganda. Oo. Point to lie. Totoo Oo. yan. Oo. Tayo Oo. magkakilala na tayo. Ano ka ba? Brad, Yes, musta ka na? yes. Oy, kamusta na Ellie? Okay naman. Oo. Ano? ito, ano lang. Chill lang dito sa ano. Nagpapatay lang ako ng bahay kasi naka-base dapat ako sa Batangas ngayon. Pero wala muna ako doon. Oo. Mm-mm. So, nagpapahinga lang ako kasi sobrang hectic ng mga nakarang ano. Mm-mm. Oo, daming ginawa. Kwento mo Ayun, naman. kaya dito Bakit? muna ako sa Laguna. Okay. O yan, Hello. sige. So, Oo. since Eli Ramos Nakikita is yung now- ano ko? Nag-choppy ba ako? Hindi, okay lang. Hindi naman, sakto Hindi naman. Oo. Okay naman. Okay naman, okay All goods naman. lang. Okay, so ganito na. Ayos. Mga yotits, ito na ha. So, Eli Ramos is now on the show right now. So, Eli, baka pwede mong ikwento sa amin kung paano nagsimula ang iyong career bilang isang independent singer-songwriter, lalong-lalo na yung hit single mo noon, yung Pribilehiyo, tsaka yung kaka-launch mo lang. Kaka-launch yun, dalawa ni Yotits na To All the Girls I've Ever Loved. Yes. Yeah. Ano? Bakit Wow. parang may ano siya, may Ayos, vibes ayos. na nung lumang kanta na To To all the girls I've ever loved loved. before. Yeah. Yeah. Yun lang. Grabe no, hindi ko pa napapakinggan yung kantang yun, sa totoo lang. Ganun. Yung To All the Girls I've Loved Before, hindi pa. Pero Patay. alam ko na mayroong ganong kanta. Oh. Sinasabi sa akin na mayroong ganong kanta. Tapos yung title. Tapos parang sabi ko, hindi ko pa napapakinggan. Alam ko parang Julio Iglesias yata yun or something. Parang Si ganun. Julio Iglesias nga Yung yun. kumanta. Tapos, Nice. hindi ko alam kung, hindi ko sure, pero hindi ko pa siya napapakinggan. Hindi ko alam kung ano. Pero yung kanta na yun, parang nagpop lang sa utak ko. Yung nung sinusulat ko yung To All the Girls I've Ever Loved, na nasa ano ko nun. After ko mag-wish USA, ayun. Biglang nag-ano sa akin, biglang ko lang naisip. Oo, hindi ako nakatulog ng gabing yun kasi sobrang hype ko pa. Sabi ko, wow, talaga nangyari pala yun, nakasalang ako. Tapos pagka ano nun, wow, ito yun, nagsulat ako ng kanta, sabi ko gusto ko tuloy-tuloy. Pero yun na yata yung huli ko nasulat na kanta, 2023 pa. Ayun. Ayun. Hello. Topper, meron kayo tatanong, di ba? Banat. Oo, pare. Ayun. Unang So, banat ito na. kay Tito Topper. Oh. 3 Huwag minuto. mong Let's babanatan ha. go. Ibang banat na ito ha. Ibang banat. Okay, pare Eli. Ito na naman yung tanong kasi nandito naman pare. tayo sa first topic na we already shared our experiences. Ano ba yung mga passion? Ayan po. Current passions na meron Ayan. ka, Ayan. even yung old Oo. passion na meron ka. So, it doesn't have to be like hobbies lang. Pwedeng sa love life,
pwedeng sa career, anything under the sun that you can recall, that you can share with us. Oh, okay. Sige. Passion. The first thing that comes to mind is ano talaga eh. Medyo ano to eh. Medyo hindi alam to nung karamihan about sa akin eh. Kasi syempre pag ano, music talaga, di ba? Music. Pero Oo. para sa akin, parang ano siya eh. Generally. Actually, ang passion ko talaga is psychology. Psychology. Oo, yun Okay. talaga. Oo. Kaya magsundo kayong dalawa eh. Oo. Psychology talaga ang... Oo nga. Kaya nga eh. Pero ang ano ko kasi is matagal na akong nagbabasa ng psychology. Parang dati tinatakasan ko yung mga barkada. Pero tinatakasan yung barkada, no? Di ba? Kasi parang hinahanap nila kung nasaan ako, pero nasa library lang ako nagbabasa ng ano. Parang I'm a Good big... boy. Good boy ka parang pala, psych brother. nerd. Good boy. Parang ganun. Hindi naman, parang ano lang, parang sobrang naging hobby ko lang siya. Tapos, parang trip-trip lang. Tapos Magandang parang trip yan. nagkaroon ako ng obsession sa mga ganun. O nga, hindi ko alam kung paano napunta doon. And then, yung music, naging vehicle ko na lang siya for expression. Ayun. Okay. So, kaya ako nakakapagsulat ng mga ganong kanta na may mga ganong tema dahil dun sa background ko sa independent psychology. Unfortunately, hindi ako nakapag-major sa psychology dahil question ng family ko bakit yun ang gusto kong i-major. Oo. Okay. Oo. Pero Ayun. ano nga ba major mo? Pero ngayon? had I PT ang ang degree ko. Ayun. PT. Yun, Okay. graduate ako ng physical therapy. Oo. Ayun. PT. Ako naman, Ellie, ako ang graduate ako, hindi communication. PT ka kamo, di ba? Ako ET. PT, PT. Kita mo to? Kita mo to? ET. Bumabalik ka. Ano yun? ET phone home. Be good. O sige, ikaw na ET, ako na Xenomorph. Kala mo Netmax ka. ET phone home. Be good. Be good. Ito. Gusto mo ito? Ay, wag yan. May ibang meaning yan. Wag yan. ET phone. Wala, okay. Wag na. Pero mga titos. Baka may Segue ko lang. mangyari. Wag na. Segue ko lang. Alam mo yung common ground nating mga may artistic side. Yung art natin, expression talaga. Outlet siya kung ano yung pinagdadaanan natin. True. Tapos, Ayun, rin natin siya, parang safe space natin siya na pag nawala, ang laki nung hole na kailangan punan. Bukod pa yan sa natin, mga personal faith natin tsaka religion natin. Yung art talaga, meron siyang special place para sa atin na halimbawa, alisin mo, bigla siya mawala under different circumstances. Parang ang laki niyang gap. Sobrang laki. Hindi mo siya ma-explain ng parang hindi mo siya ma-explain ng simple words lang. Kasi malalim siya eh. May yearning, may longing, something like that. Hindi, Like, kasi napapaliw ako tama pag ka. hindi ako nagkikreate. Tama ka. Pag hindi ako nagkikreate, nawawala ako sa sarili. It's like, Pag hindi ako breaking up. naglalabas ng kanta, pag hindi ako It's like breaking up with your girlfriend, di ba? Sakit nun. And at the same time, yun nga, sabi ko nga, hindi mo makilala yung sarili mo without it. Kasi nga, art is your identity. Yun yung nag-form ng identity. It's a reflection of self. Yes. Yeah, it's a reflection of yourself. That's what makes you who you are. So, mawala yun. It's a huge part na mawala sa'yo yun. Kasi yun yung nagde-define kung sino ka rin. Diba? Kasi art that is expressed through your passions is not just about yung result nun eh. Yung hindi lang siya yung music o yung actual art na ginawa mo or masterpiece. It's actually yourself, how you're living your life. Oo. It's also art itself, di ba? Gaya ka na sabi ni Tito Joe, para siya ang kagat ng dinosaur. Parang breakup na di mo hindi mo maipinta. Hindi ka makakatulog talaga. Parang kagat siya ni Godzilla pa on some Walang certain yan, levels. Martin. Godzilla talaga? Kagat ni Godzilla. Isang kagat lang, wala na. So, wala. Kaya nga eh, hindi naman kagat ng langgam lang yan, Martin Palacio. Ano ba? Kagat pala ni Godzilla, aray ko. Ikaw naman. Parang Godzilla.
Oh, teka muna, nalalayo tayo sa grabe, no? Godzilla eh. Kasi, nawawala parang tayo sa topic. Ayan. Balik tayo Hello? kay paring Ellie. So, what Wala. what made you write the song To All the Girls I've Ever Loved? Godzilla. Hello. Ayan, may delay. Meron may delay. Hello? Oo. May Ayan. delay. Sorry nagkaka-delay yung internet. Di ko alam kung bakit. Sige, go ahead. Ako lang naman nandito. Ayun. So, okay, ang tanong ni Paring Joe, anong tanong? ang tanong is, Sige. ano yung inspiration mo? Paano mo na-create, na isulat ang To All the Girls I've Ever Loved? Yun. Okay, inspiration. Ang inspiration ko dito kasi nung sinulat ko siya. Actually, parang, yun nga parang hype pa ako nung gabing yun nung after ko mag-Wish USA. Nasa States ako na nakatira. So, tulog ako sa sofa. Hindi ako makatulog. Parang puyat ako nun. Siyempre, parang fresh pa yung nangyari na, gusto ko pa ituloy-tuloy. Tapos, pag feel ka ng emotions, parang, hindi ko alam kung nararamdaman nyo to minsan, no? Parang, ang saya mo, tapos bigla kang tatamaan ng lungkot na hindi mo maintindihan. Nakakaranas ba kayo ng ganun? 3 a.m. hit. Parang bigla na lang nag-shift. Oo, 3 a.m. Di ba? Parang, tapos parang magkakaroon, parang, syempre sa akin, high yung pakiramdam ko nun dahil kakatapos ko lang mag-Wish USA. Pero parang magkakaroon ka ng imposter syndrome bigla. Parang, deserve ko ba yun? Parang, parang, yung, kayo mangyayari pagkatapos? Kaya ko pa bang sundan yung mga ganong performance? Right. So, at yung mga ganong kanta na sinulat ko. So, yun yung, nung sinulat ko yun ng isang gabi. Sa cellphone ko lang sinulat. Kumuha lang ako ng beat. Tapos, cellphone. Okay. Yun. Sa cellphone lang ko lang sinulat. Nag-type lang ako. Nasa notes app ko. Tapos, nung pagkaano sa kanya, wala, naisip ko lang yung kasi malungkot yung kanta. Actually, malungkot yung lyrics dahil about siya sa, yung, kaya lang si Bad Bunny. Yung sa Bad Bunny. Sino yun? Bago yung artist, Tito Job. Bagong artist. Yung artist, matagal na siyang artist, pero Latin pop siya. Puerto Rican nata yan. Tapos, Puerto Rican, okay. Puerto Rican. Puerto Rican pop siya. Recently lang nakuha si Tapos, Puerto Rico as pop. Kasi inano siya sa Super Bowl sa States. Anyway, parang ganoon yung message niya. Parang, parang yung message niya is parang, bakit ba, kasi medyo complex Kasi ito nga interesting, no? Katulad nga na sinabi natin kanina, yung art is a reflection of self. Pag pinapakinggan ko yung mga kanta ko, ini-interpret ko din, hindi lang yung pagkasulat ko, ini-interpret ko siya after ko siya ma-record. After ko siya matapos. Tapos iniisip ko, ano bang thought process ko? Bakit ako gano'n? Parang metacognition siya Parang your thoughts within your thoughts Parang studying your own thoughts. Oo. Tapos, naisip ko, sabi ko, ba't ko to nasulat? Tapos, ayun nga, parang ang interpretation ko after namin siya ma-record, after namin siya matapos ni Topper, pati nung producer, pinakinggan ko siya, pinakinggan. Sabi ko, okay, ito pala yung ibig ko sabihin dito. Kasi minsan pag gumagawa ka ng art, parang in the moment ka, hindi mo iniisip kung bakit mo siya sinusulat kung bakit mo siya ginagawa. Pero pag tapos na siya, tsaka mo lang malalaman kung bakit. So, ngayon, ang interpretation ko, hindi ko alam kung ano yung interpretation ng iba. Nung pinerform ko kasi yan sa isang gig, kasama ko yung mga madaming pumunta, mga family, tapos mga friends ko, mga kapwa ko negosyante. Tapos, gustong-gusto nila yung kanta. Kaya ako naisipan na i-release na yung kanta parang on a whim in the span of 3 days. Kasi kinunta ko si Topper, pare, pa-vocals naman dun sa ganyan-ganyan. Tapos tapos umano agad siya, nag-send agad siya that mismong day. Yan ang story. So, yun. Solid yun. Tapos, anong nangyari? Gustong-gusto nila yung kanta, yung To All the Girls I've Ever Loved. Hindi ko pa siya na-release talaga. Kahit saan, SoundCloud, whatever, hindi ko pa siya na-release. Kahit sa YouTube. Pero nung sabi, oy, favorite ko yung kanta na yan, ganyan-ganyan. Tapos parang ang interpretation nila dun sa kanta, parang nagbibiroan pa nga kami noon Parang hindi ka naman chick boy yan. Kasosyong AD, ganyan-ganyan. Hindi, ganyan. Parang, iba yung iba yung tingin ko dun sa kanta Nung napakinggan ko na siya,
bigla akong naisip, kaya pala, ito pala yung ano, ito to answer the question, no? Ang dami kong segue. Sige lang. Tama yan. Kailangan natin. Ang totoong meaning ng kanta, thank you. Ang totoong meaning ng kanta talaga is perspective ng men. Kasi, yung parang psychology behind bakit yung mga lalaki, parang tayo mga lalaki, parang kasi dumadaan din tayo sa mga trauma, sa mga hindi magandang experiences sa love, 'di ba? Pero hindi siya na magnify sa art masyado. Parang siguro kunyari ang lalaki pag nagsulat ng love song, ang focus palagi yung babae palagi. Kung mapapansin niyo, 'di ba? Yun ang common theme. Parang harana siya, parang love song, dinideclare niya yung love niya, ganoon. Yun yung common theme. Lagi nakatutok sa babae. Pag ang babae naman nagsulat ng love song, ganun din. Tungkol din sa kanya. Hindi. Pero para Brad, para nung nasulat ko tong kantan to. Interject muna ako sandali Ang mga babae, Hello? pasintabi. Sige. Ang mga babae, pag nagsusulat ng love song, laging may patama. Tama ba? Diba? Yun, parang ganun. Parang Natumpak. Pero yung, tama, may patama sila. Pero yung psychology lang, pero hindi na yung nila. Parang yung thought process nila, na-express nila agad. Kasi ang babae nga, tama nga naman kasi, mas magaling sila mag-express ng feelings. 'Di ba? Which is a good thing, 'di ba? Yes. So parang kung ano yung in detail kaya nilang anuhin kung ano yung nararamdaman nila. Kung ano yung parang nararamdaman nila, i-verbalize nila pati yung buong yung buong emotional psychological thought process nila kaya nilang i-express. Tayo hindi natin magawa yun masyado. Parang medyo hirap tayo sa ganun. So ang ginawa ko, nung napakinggan ko yan, parang inano ko nga yung kanta, ginawa ko siyang parang yung psychology behind bakit hindi ko nira-rationalize kung bakit nagkakaganon yung mga lalaki, pero may mga pinagdadaanan din tayo, parang ganun. 'Di ba? Parang katulad doon nung unang lyrics doon sa kanta, parang I think I was too young when I first fell in love. The feeling I was having, it was brighter than the sun. Tapos parang, and I knew it hurt when my parents' marriage was annulled. Parang ganun yung nangyari. So parang doon pala malalaman mo na yung masiset na yung theme na parang okay, hiwalay pala yung magulang nito. Tapos parang yun yung nangyari. Yun yung parang medyo personal siya, pero at the same time universal kasi madaming men na nakakaranas din ng mga ganong emotions. Yeah, close to So reality. yun yung thought process ko behind the song. Reality siya. Tapos darating siya sa point na yung kanta parang nagiging na siya about parang what's it like being a single man. Parang ganoon, yun na yung niya. Kasi parang whenever time I see those couples in the park, I pray to the heavens and look at all the stars. Tapos billions people on the planet and I haven't found the one. Parang ganoon. Parang ano ba nangyayari? Bakit wala nag-work out? Pero yun nga, going back dun sa unang part ng kanta, okay. Kasi dumaan nga din siya sa trauma, dumaan siya sa mga unreciprocated love, dumaan siya sa mga ganun. So yun, medyo malalim siya, pero in a way na parang yung melodic niya is parang lang, parang simple lang yung yung pagkaka-deliver, pero malalim yung message. Yun. Yes. So ganun siya. So, ang sinasabi mo, Brad, is yung sa part ng hiwalay magulang, parang ang akin ito, may interpretation na ako kagad on my own, if you would allow me. Sige. Sure. Siyang getting cues from the Bible na generational curse. Kasi nga, di ba, hiwalay yung magulang, tapos sabi mo, nothing is working out for me. So, parang yung generational curse na kahit anong gawin mong pagputol dun sa sumpa na yun, dala-dala mo yun dahil ikaw ay produkto ng mga magulang mo na naghiwalay. Regardless kung ano ang dahilan ng paghiwalayan nila, ikaw pa rin magdadala ng curse na yun. Biblically speaking. Kaya parang sa'yo, frustrated ka na, bakit, diba, nothing is working out for me. Parang ganun yung interpretation ko. Parang ganun. May siya, magandang point yan, Otits. Kasi, nung, share ko lang, nung high school ako, nabasa ko yan. Nung high school ako nabasa ko yung yung passage yata yan, parang
ano siya, may yung generational curse galing nga sa Bible. Oo. Tapos yung parang mga firstborn ako. So, Oo. parang ganun. So, ganun yung nangyari. Parang may theme siya na ganun talaga. Meron talaga siyang theme na ano ba nangyayari, ganyan. Kaya, pero, in contrast, yung chorus naman, punta tayo sa chorus, kasi yung rap verse yung, yung unang part eh. Yes. Yung chorus, parang meron naman dumaan. May dumaan naman sa buhay ko na Pero, grabe, no, after like, a while na may dumaan nga, tapos parang wala naman din, hindi naman din nagtagal. Parang may mga factors na humaharang, parang gano'n. So, may mga gano'n. It's open to interpretation, and I like na nasabi mo sa akin yung interpretation din kasi it's kind of parang kakaiba siya eh, 'di ba? Kakaiba yung interpretation na parang may kind of parang biblical meaning behind it. Yes. So, gano'n. Iba talaga yung interpretation. Sa akin kasi medyo psychology of a man pag nai-in love. Kasi as children kasi, ano lang naman tayo eh, parang sobrang naman natin as children eh. Sobrang, pero ano pa tayo, parang wala pa tayong alam sa mundo. So, kung ano lang yun nandyan, parang we take it as at face value. So, pero habang tumatanda tayo, at face value, 'di ba? Tapos yung mga nangyari sa atin in the past, hindi naman tayo naapektuhan masyado. Pero lumilitaw na siya pag nag-age na tayo. Yun, parang siya, parang steam, for lack of a better term, parang siyang steam container. Aalingasaw yan pagdating ng tamang panahon. Sasabog yan sa takdang panahon. Ganun. Yun, ganda analogy. Maganda analogy yan. Tama. Ganun yung niya. Pero eventually, sasabog din, di ba? Parang hindi, it's not a matter of if but when, di ba? Parang true. Tsaka di ba may term yan? Yun lang. May Parang term siya. tinatawag din eh. Form, yun? hindi ba siya form? Pare. Yung time na hindi pa natin nare-realize mga bagay-bagay. It Oo, just means oo. it's a form. May formation yan eh. Nafo-form yan as we grow old. Oo, di ba? Intindihan natin mga bagay-bagay the more we experience it. Yes. Firsthand. Yes. Parang Yes. Oo. Yes. First hand. Parang kasi, para ito hindi ko alam kung anong itong term na to. And I've been like parang dabbling on this term lately. Shadow work. Sa psychology Shadow to work. kay Carl Jung. Okay. Shadow work. It's parang parang kasi 'di ba may tayo persona and shadow. So parang yung meron tayong parang yung side natin na shadow side. So para sa akin art kasi is like that eh, parang shadow work eh. Parang inaalam natin yung mga deepest, darkest sides natin, inclinations natin sa pag gumagawa tayo ng art. So doon mo malalaman yung parang minsan kung sino ka talaga eh. Pag naano mo yung art eh, pag kunyari nabasa mo yung sarili mong poetry o kaya tingnan mo yung sarili mong painting. Si Martin yan. Parang nakikita mo doon bigla mo maano yung thought process mo doon eh. Parang ito pala talaga. 'Di ba? Parang gano'n, 'di ba? Yes. Yung gano'n. At saka maganda kasi yung meron kang nagagawa mo yung art na gusto mong makita eh, na hindi pa nagagawa eh. Parang gano'n. Yun yung ko talaga doon. Dati naalala ko nung elementary ako, sabi ko, bakit ba walang makakanta about having a crush? Parang gano'n. So sumulat na lang ako ng sarili ko. Doon ako unang nagsimula magsulat ng kanta. Okay. Sabi ko, bakit walang kanta na walang about a crush, about ganyan. So yun, doon ako nagsimula. Wait, gawa kaya ako. Pero kahit naman hindi sumikat eh. Parang lang eh. Trip ko na mga 12 years old lang ako noon. 12 years old, wow. Sulat ako ng kanta. Okay. Tapos, mga 12 years old, doon ako nagsimula magsulat ng kanta. Tapos yung natuto ako noon, yung napanood ko hindi ko alam kung naabutan yung mga otits, yung Mix. Syempre. Ay, syempre. Mix channel. Mix. Nickelodeon ba? Mix yung parang Mix. Mix syempre. Yung music channel. Yeah, Music channel. Musical. Yun, your show, your music, choice, your music. Ganun. Your choice. Yung parang siyang MTV ng Kids Choice Awards. Ay, iba pala Your Choice Music. Yun. Your Choice Music. Yun. So, dun ako natuto. Meron dong may segment dun yung mixed tugtugan. Yung kay yung sa yun, mixed tugtugan.
doon ko natutunan yung song structure. Okay, ganito pala yung ganito pala magsulat ng kanta. Nakatutok ako yung tipong yung mata ko nasa harapan na ng TV. Di ba bawal yun? Nakakalabo ng mata. Kaya ako siguro nakakalamin na. Nakatutok. Ano nangyari sa ating tatlo, di ba? Diba? Nakatutok yung ko. Na-entice ako na-mesmerize ako dun sa songwriting process. Kaya nga. Diba? So yun, dun ko natutunan yung structure. Tapos, dun ko na inisip yung Tapos ang una ko nasulat na kanta, hindi pa about dun sa crush. Ang actually, nakukwento ko minsan sa mga tropa ko yung mga Yung nauna ko nasulat ng kanta tungkol sa nawawala akong tsinelas. Nawawala mong tsinelas? Parang ganun. Okay. Oo, kasi isang beses parang bumangon ako sa... nawawala yung tsinelas ko. Tapos, nagsulat ako ng kanta ko. Kasi naiinis ako dahil parang may kumuha yata ng tsinelas ko, may gumamit na iba. Nako. Tapos, bumangon ako, wala akong tsinelas. Parang ganun. Oo. Tapos, ayun. Sinulatan ko na ng kanta kaysa mainis ako. Yun yung una ko nasulat. Parang, anong title nun? Anong title nun sa nawawalan tsinelas mo? Tsinelas lang. Tsinelas. Parang parang, nakalimutan ko na yung tonong Kasi matagal na yung una kong kanta, 2000, 2007, 2008. 2007, naku Tapos po, parang tagal Kailangan mo yung yun. Tagal na. Parang natin gawin big ass production. Yan. Kaya Tapos, marami tayong mga tsinelas. partnership. Ay, speaking of tsinelas, merong kanta si Joey Ayala, ang title Papel. Baka pwede, Brad, tapatan mo tsinelas. Ayun. Diba? Ayun na nga. Tapos ang dami natin pare, dami natin sponsor. Diba? Dami sponsor. Yung Dami sponsor. Habayanas. Banana Peel. Islander. Banana Peel. Banana Peel. Islander. Diba? Islander. Ayun. May mga ideas na tayo. Yun dati, no? Pagbababa ko ng tricycle. Pagbababa ko ng tricycle, kaya kong tumalon, palabas sa tricycle habang gumagalaw yung tricycle pag naka-Islander ako eh. Kasi yung friction niya, tibay. Parang sa commercial, diba? Sa commercial. Diba? Sabi ko, tinesting ko tapos nahulog ako. Ang galing mo, Brad. Stuntman pala si paring Eli. Stuntman pala to eh. Probinsyano ka tayo. Islander ka eh. Saan yun? Alala ko yun, saan yun sa Islander. So yun yung tama natin sponsor nun, no? Ayun, pagkatapos nun, parang, ang ganda nga kasi pag nakasulat ka ng mga ganong kanta, parang hindi na malilimata yung baka kaya mong isulat sa love song. Parang kaya mo na pala magsulat tungkol sa tsinelas, tungkol sa, kung ano pa. Ano ba nasulat ko dati? Parang, may naalala ko dati, sinulat ko na kanta, parang gusto ko pumunta sa Baguio. Parang gano'n, yun lang. Yun lang yun. Parang gusto ko lang pumunta sa Baguio. Tapos, may naalala ulit ako. Pasensya na, may naalala ulit akong kanta. Lugar sa Pilipinas, ang title, Cagayan de Oro. Ang singer. Ba? Ang kumanta nito, yung isang idol ko sa rock and roll, si RJ. Cagayan de Oro. RJ? Sobrang memorable siguro sa kanya yung Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, meron. Bulacan. Sayawan. Bulacan, yun. Uy, meron pa. Laguna. Laguna, maganda yun. Meron pa, meron. Pero kung gusto nyo ng lahat, kung gusto nyo ng lahat, si Yoyoy Villame. Matindi. Sa Great History. Geography. Philippine History pala. Huwag nyo kakalimutan yung Manila, di ba? Manila. At saka yun nga, isa hotdog. Manila. At Manila, I keep coming back to Manila. Grabe, no? Ay, Tito Joe, banuhan kita maganda, dyan. Gagatungan kita dyan. Kasi gatungan yung mo. kanta ng hotdog na Manila, Oh. may version ng side A niyan. Ano? Tapos ayun yung madalas kong pinapakinggan. Ano? ID? Yung Manila. May version ng side A niyan. Meron? Meron ba? Meron. Kaso Oh. wala siyang official audio sa sa YouTube nung minsan tinignan ko.
Pero nandun siya, part siya nung anthology album nila. Yung binili ng AirPods ko dito sa bahay. Madalas ko okay. Okay. As in ang tumira Maganda si yun, banda talaga. sila Joey G. Joey G, Oh. Okay. Joey G. Nice. Pero kasi nice. pero Ayos, Tulos Bueno sa side A, lahat kasi sila kumakanta. oo. Kahit nag-i-instrument sila. Kaya pwede sila magpalit-palit. Oo nga. Yeah, Joey G. Kaya Okay. pala, galing Joey G. Kapatid niya Pero si pala Kelly. silang version, hindi ko alam. Oy, Topper, narinig ko. Loko Teka, sandali. Hindi ko rin narinig eh. Ano ulit? Sino? Kapatid Ano? ba ni Joey G? Si Kenny G. Ay, gagi. Kenny G. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Yan na po ang aming last episode. Maraming salamat po sa pagsama. Cancel tayo dahil dito. Cancel tayo niyan. Ano ba yan? Commercial break tayo. 2 Okay. minutes. Okay, sandali. Magko-commercial break lang po muna tayo mga titos. Magbabalik ko ang ating Trend Titos with Ellie Ramos. Alright.